Hi there! Good morning mga momshies! What's up, what's up? Mommy Ref here with the crisis. And very quick update lang tayo sa mga nagaganap dito ngayon sa Lebanon. So, most of the time ngayon, medyo less yung naririnig na namin dito sa side ng east na mga pagsabog. But, marami pa ring mga drone na tumatambay sa airspace ng area. So bakit? Recently dito sa may bandang east sa part ng Alay, which is yung town malapit dito sa village namin. Yung town na kung saan yung mga main kalakaran ng business doon, like yung mga malalaking groceries, doon ka makakabili ng mga damit, doon ka makakabili ng mga maraming gulay. Kumbaga yun yung part ng yun yung aside from sa Beirut na main city nila, Alay is the nearest town sa bundok na area na kung saan marami ka nang mabibilhan. Nandun yung mga establishment lang, mga sapatos, damit, malalaking groceries. Doon ka makakabili. So, one time sa main road, ang tinambayan namin one time na pinagbilhan namin ng mga prutas. Sabi niya, 20 meters away, merong sasakyan doon na pinasabog. So, ngayon, hindi na lang siya talaga specific place sa south and sa suburb Beirut. Ngayon, talagang umiikot sila. Using their drone, kayang-kaya ng bansang ay na tirahin kung anywhere they want. So, itong sasakyan na to, suspected na member siya ng H. So, yung surveillance na ginagawa nila through air, yun yung hakbang nila na ginagawa. So, hindi lang ngayon yung lugar, pati mismong yung tao, yung member, talagang inuubos nila. Merong mga places na pinapasabog nila like sa northern side na hindi talaga alam ng mga tao doon na meron ng mga inimbak na mga missile, na mga armas na nandoon. Kasi nga, since binobomba ni bansang ay ang south, kailangan nilang i-relocate. Kailangan ngayon i-relocate ni H yung mga gamit nila. So, there are some places. Kaya, yun din yung naging purpose ng grupo ni Habibi na magbantay every night and every day. Nagbabahay-bahay sila kung sino man yung mga taga-south na umupa sa mga places, sa mga school. Yun yung naging purpose kung bakit sila gumawa ng ganung grupo, kung bakit ginagawa nila yung pagbabantay, yung curfew, and yung checkpoint na ginagawa nila. So, good thing, in this area, wala pa naman. Walang pagsabog na naganap. It means, naging effective yung pagbabantay nila. So, yun yung mga precautionary measures kung bakit nila ginawa yun. Para hindi mapasukan yung village ng mga unwanted things na pwedeng sumira. So, even may mga taga-south, may mga taga-Shia, Shia na umuupa within the area. So, talagang bantay sarado sila nung grupo nila Habibi. So, yun lang medyo masakit doon, no? Kasi sa north talagang wala na makaalam-alam yung mga tao there.
na nadamay sila dun sa kagagawa ng grupong H. So, hindi natin talaga masasabi kung pag oras mo na talaga eh. Diyos lang talaga makakaalam. Diyos lang talaga ang may hawak ng pagkakataon, ng oras mo, ng kung hanggang saan ka lang. So, kahit ngayon kahit hindi kami lumalabas talaga ngayon kasi nga, mas lalo kami natakot ngayon na lumabas dahil doon sa nangyayari. Kasi even though na malapit lang ang pupuntahan namin, we don't know. Kasi anywhere, talagang nasa-surveillance sila So kahit na gustuhin ko man na lumabas, pumunta kay mama, dad, sa hindi ko magawang basta na lang umalis muna ng bahay. So, sa ngayon, talagang tiis-tiis kami na dito lang muna sa bahay hanggat maaari. Nililibang ko si Nana, nagbabay kami. Tinuturuan ko siya paunti-unti ng pagsusulat kasi para hindi masayang yung araw ng bata. Diba? Since yung school nila is still occupied ng mga evacuees, pero sabi ng schools, ng principal school sa amin, they will try to transfer the evacuees doon sa isang malaking parang convention place nila kung saan kung saan nila ginagawa yung mga kasalan yun kasi yung space na yun, yung lugar na yun talagang malaki. So ginawan nila ng parang division para sa mga family na nasa school na ililipat sila doon. Para naman, kahit pa paano yung mga public schools ay makapag-start na ng eskwela. Kasi ang private school, matagal silang nag-start I think mid-October, nag-start na sila. So, talagang nahuli na ang public. Kaya, they are planning to move them. So, hopefully, this week or next week, makapag-start na sila. But until now, wala pa rin kami. Sabi nila November 4, but until now, wala pa kaming update from the school kung paano nga ba ang magiging setup ng mga bata. So hopefully, makapag-start na rin si Nura and I'm sure may enjoy na talaga ang school dahil first time niya papasok sa school. I hope na maging maayos ang experience niya. Dahil ang mga kaklase niya is Arabic speaker. So, ang teacher lang niya ang makakausap niya ng English. But anyhow, si Nura kasi medyo nakakapag-adjust na sa Arabic language. Alam niya kung sino yung hindi masyadong marunong mag-English. Alam niya kung sino yung Arabic speaker lang. So, tinatry niya rin niyang Arabic pagka ganun. Kaya, paunti-unti natututo rin siya. So, hopefully, maging okay siya sa school within a year or two. And yun. So, ayun nga. Going back to our topic, hindi na ganoon ka-safe talaga lumabas ngayon. Nakakatakot, lalo na kung may kasama kang bata. And yes, mahirap isugal yung oras na dapat nasa bahay, yung oras na dapat magiging masaya kayo or kompleto kayo. Kahit si Habibi lumalabas, papasok sa trabaho, nakakatakot pa rin Nakakatakot pa rin siya. Kaya, yung kaba ko, yung sabi ko nga sa inyo from our previous videos, na everyday, yung dasal ko, abot talaga hanggang sagad na pag lumalabas siya, maririnig mo in the middle of the day may maririnig kang pagsabog, hindi mo alam kung saan ba galing yun, kung sa Beirut ba yun, sa main Beirut, sa may South, or dito ba malapit sa amin. So sana nga magkaroon na ng konting katahimikan, makabawi man lang, di ba? And
just as I watch on the news, hindi rin talaga titigil si I hanggang sa maubos si H. And sabi ni Habibi, yun din naman din daw ang gusto ng mga Lebanese citizen na maubos na ang H. Kasi since civil war nung 80s and 90s, he said, after, kasi some of you talagang iniisip bakit hindi rin kumikilos ang military, ang army ng Lebanon. But just to quick information, nung civil war, after ng civil war, after ng civil war, nawalan na parang hindi naman sa nawalan, but mas naging majority ang H sa pamamalakad dahil sinuportahan ng bansang Iran. Correct? And at dahil sa suporta na yun din ang main, yun sila rin ang nagbigay ng support para sa military ng Lebanon to survive. And napaka-unreasonable ng, kung tutuusin, napaka-unreasonable ng sahod ng military dito. Kaya kung tutuusin, yung service nila is parang kusang loob. Kumbaga, kusang loob yung service nila. Ang sabi niya sa akin, yung kaibigan niya na nasa military, sumasweldo lang around $200 to $300. It's really not enough to make a living here in Lebanon. Para sa pamilya, para sa bahay, para sa kuryente, para sa pagkain, really, it's not enough. Never. Kung compare nyo sa salary ng mga sundalo natin sa Pilipinas, baga wala pa sa kalahati. Wala pa nga yata yun sa compare sa minimum wage natin eh. 'Di ba? So buwis-buhay talaga sila. Kaya si bansang I naman kasi hindi naman Lebanon ang kalaban. Si H lang. So talagang hindi mag-i-interfere ang Lebanese army. But they are here to protect the citizen. They are here to protect their country. So if in case na there are some movements of bansang I, they will definitely take precautionary measures. They will try to do actions about it. But until now, since nothing has been declared na merong invasion, they are just doing to dissolve the group H. So that's the good part. They are also trying to help nagsaing ako. They are also trying to help to dissolve this group H. Yun muna for now at ating update. And luckily, ang weather dito ngayon is napakaganda. Kagabi, panay ang kulog at kidlat. Talagang na-miss ko yun sa Pilipinas pagka monsoon season, 'di ba? Ganun sa Pilipinas. At sabi ko ang sarap-sarap pakinggan nung patak ng ulan, saka yung kulog at kidlat. Sabi ko sobrang na-miss ko siya. And hindi siya ganun kalamig. But this morning, puro ulan lang siya. Doon ko naramdaman yung lamig, kaya magpaparingas muna ako ng apoy sa aming mini chimney. At pakakainin ko na rin si Nora since luto ng aking kanin. At gusto niya, alam niyo kung ano yung gusto niya. Adobo, chicken adobo. Ayan. Gusto niya yung chicken adobo. Ang chicken adobo ko is, iinitin ko na lang kasi niluto ko na siya. Iinitan ko na lang siya ngayon. Diba? The more na iniinit mo ang adobo, the more na sumasarap.
Alright, so guys, give us a thumbs up on this video, and if you have any comments or any suggestions, just comment down below and we'll try to our very best to have it answered and try to do it. Alright, and also please subscribe to our channel and click the bell button so you'll be able to receive a newly updated videos to our channel. Alright, thank you so much guys. God bless you all. Bye.